Nasa linya na po natin si Chief Aymard Eje, ang Chief ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Chief Aymard, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Bayan, Sir Henry, and Opo. Ma'am Karen, at sa sumaybay. Kayo po yung maabala uli namin sapagkat medyo magulo yung aking napapanood, aming nababasa at para bang ang lumalabas ho ay hinahanap nila si Vice President na taga Mindanao ay nasaan daw, bakit daw kung saan pa kanyang lugar yung nilindol ay hindi daw siya makita, pero sa kabilang banda siya naman ho pala nagtungo agad doon, tama ho ba? Totoo po yun. Actually, Sir Henry, yung aming team ay nandoon po agad sa area sa Sarangani Province. Apo. At po doon General Santos City, kung saan mas malaki po ang naging damage. Unang araw pa lamang po ay tumulak na po ang ating kalusugan food truck sa pangangalaga po ng ating Southern Mindanao Satellite Office. At kinater po ng ating food truck yun pong mga responders. Kasi po pagka may mga sakuna, yun pong first 72 hours ay nilalaan po yan sa mga search and rescue operations. Ngayon, yun pong ating mga responders, alam natin, tuloy-tuloy po yan. Yung buong 72 hours po, dire-diretso po yan magtatrabaho. So, sila po yung ating inalagaan para naman hindi sila magutom, hindi sila mapagod at maramdaman nila na may suporta sa kanila. Habang ito po ay nangyari, ang ating pong Vice President ay agad na rin nakamonitor. Nagkataon po na meron siyang isang previous event na nasa Cotabato po siya. Yun na rin po yung isa po yung sana apektuhan din naman na-monitor po niya at agad-agad din naman po siyang nagtungo sa General Santos City at sa Sarangani Province po the following day. Kinaumagahan yan, ano ho? Opo, actually, less than 24 hours, the Office of the Vice President team ay nandoon na po sa General Santos City po. Nabanggit nyo, Chief Aymard, na si VP Sara ay nandun lang po sa Cotabato. Tama po ba? Nung araw na nagkaroon po ng malakas na pagyanig, yung ating 7.8 magnitude na earthquake, siya po ba ay naroon sa area na naramdaman niya po ba? Kasi hindi lang naman po General Santos, Sarangani ang nakaramdam nun, mismo I think may mga ilang parts din po ng Cotabato, tama po ba, Sir Aymard? Malaking region po maraming region pala ang actually tinamaan na nakaramdam malakas na paglindol. Ang ating pong Vice President nung araw ng lumindol ay nasa Davao City pa po siya. And then doon pong nagkaroon na ng clearance para mapuntahan po yung mga area ay sinabay na po ng ating Vice President kinabukasan yung event sa South Cotabato at pinuntahan din po niya yun namang Santos City at Sarangani. Meron pong kaming nakitang video na tila binibigyan kayo ng instruction ng Vice President. RHTV, if you can roll the part of the video, saan po bang part yung video na yon? Can we play that, RHTV? And ano po yung instruction sa inyo ng ating pangalawang Pangulo? Yun po ay pagkagaling po ng ating Vice President dun sa ikatlong area na binisita niya from Sarangani. Sa General Santos City na po ito, sa isang funeral parlor, dinalaw po ng ating Vice President yung pamilya ng isa sa mga nasawi dun po sa malakas na lindol. At inintay ko po siya dahil dinalaw na rin po niya lahat po nung nandoon Ngayon, nang paglabas po ng ating Vice President, nagbigay po siya ng instructions at ang una ko pong binanggit sa kanya ay yung ongoing at yung update sa sitwasyon at nagbigay na po siya ng instruction na kapag nagbigay na po ng clearance ang local government para sa mga daanan kung safe na, ay kaagad-agad na po kaming magtungo sa area upang mabigyan na po ng assistance yung ating mga kababayan na nangangailangan.
Sa katunayan po, noong kahit hindi pa dumarating ang ating pangalawang pangulo sa mga namatayan, ay nauna na po yung ating team. Nakapagpadala na po kami ng aming pakikiramay at mga bulaklak sa mga pamilya po ng namatayan. At yun nga kasama sa instructions niya at yun pong mga susunod na aming gagawin. Kagaya po nung paghahanda nung aming pagbiyahe nung aming mga truck para ma-deliver po sa General Santos City at sa Sarangani, yun pong mga relief items na ating ibibigay. Sa katunayan, kagabi po ay nadala na po natin yung unang batch na ipamimigay sa General Santos City po. At iaayos lamang po ito. Pag may clearance na po ang ating mga local government, pupuntahan na po namin yung mga evacuation centers at kung saan po yung ibang mga kababayan natin na nakalaga o na nag-i-stay, kung yung mga safe na areas. Yun po namang ating wing van na manggagaling sa Maynila, dala-dala po naman doon yung mga donasyon ng ating mga kababayan na taga Luzon. Inipon po namin, pinagsama-sama at hinintay namin at sa kasalukuyan sa biyahe na po yung ating truck papunta po dito sa General Santos City. Pagsasama-samahin po natin yung mga yan, kasabay po ng ating mga items na binili po ng Office of the Vice President para maibigay po natin sa ating mga kababayan po. Okay. Chief Amard, nabanggit nyo na pagka may clearance na po, maaari na po kayong magpunta nga dun sa mga areas sa ground zero. Ano po yung areas muna na uunahin po ng Office of the Vice President at syempre ng Disaster Operations Center? And pangalawa pong tanong, Chief Amard, sa inyo po, nagsagawa na po ba kayo ng assessment o magsasagawa pa lang? And if ever po, kung nagsagawa na po kayo, ano po yung lumabas sa assessment? Ano po yung pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin sa Mindanao na natamaan po ng lindol? Saan nga pong areas ang kailangan pong i-prioritize? At ano pong klaseng mga tulong ang kailangan po nating i-deliver sa mga spesipikong mga areas na ito, Chief Amard? Ang nakapag-assessment na po agad kami. Bigyan ko po ng rundown yung para sa kalinawan po ng ating subaybay. Noong pong June 8 hanggang June 11. Sabay-sabay po ito. June 8 po nangyari ang paglindol. Nagkaroon na po ng site inspection yung aming team galing po dito sa Davao City, yung Southern Mindanao Satellite Office. At minonitor na po ang sitwasyon dahil sunod-sunod din po ang aftershocks. So nandoon na po yung kasabay na po nito yung pag-roll out na gagaya ng nabanggit ko noong Kalusugan Food Truck. And then habang nangyayari po ito, dito po doon naman po sa Maynila ay nagre-repack at nag-i-inspection na po yung ating team para doon sa mga dadalhin natin. Inaayos na po yung mga dadalhin papunta ng General Santos City. At yun kabuuan pong 3 araw na yon, nandun na rin po yung ating team sa mga pamilya ng nasawi na kung saan nagbigay na po kami ng paunang mga relief items, yung ating pong food bags na ibigay na po sa pamilya kasabay po ng ating mga bulaklak na simbolo ng pakikiramay. Tapos nauna na rin po, kagaya ng nabanggit ko kanina na kahapon na-transpo na po natin yung mga ibang items na nanggaling naman po dito sa Davao City. Ngayon ay nandoon na po sa ating warehouse sa General Santos City. Ayon po dun sa ating assessment, ang unang-unang pangangailangan po ng ating mga kababayan na pangkalahatan ay mga tubig, yun ready to eat meals, yun pong hygiene kits, kasi sa mga evacuation centers po, medyo wala po tayong ganong naibibigay agad-agad. Sa kasulukuyang monitoring namin, ang aming nakita na dapat nating unahin bukod dun sa ibang lugar, yun pong bayan ng Glan. Sa Sarangani po. Ay nung unang araw at pangalawang araw ay nagkaroon po ng parang naputol yung daan patungo sa kanila. Somehow, nagkaroon po ng clearing naman ang
DPWH at unti-unti nabuksan na yung mga daan at chinecheck na po yung safety kung gaano kabigat yung mga sasakyan na pwedeng makadaan po doon. So far, mapupuntahan na daw po ayon sa DPWH yung bayan ng Glan. Kaya ito po isa sa una nating tatargetin dahil hindi agad nakuha ng mga kaukulang ahensya ang mga detalye dahil talagang cut off ang communications doon. Ngayon pa lang nadadala yung mga o nabibigay yung information kung gaano karami ang mga naapektuhan doon, ilan ang nasaktan, ilan ang nasawi. Kaya po kinukumpleto namin yung buong detalye so far para yun pong aming approach ay nauukol dun sa pangangailangan po nila. Ano po yung mga pangunahing pangangailangan na kagiyat din po tutugunan po ng Office of the Vice President? Kapag nakatugon naman po kami agad so far dun sa mga pwedeng puntahan, ito po ay tubig at saka bigas. Yun po yung nakarating sa aming information dahil sa man po yung mga ulam, pero yung bigas, ito po ay kulang na at yung maiinom na malinis na tubig. Sa General Santos City po, nakapagdala na po kami, nakapag-deliver. No, hindi pa po namin to ito po kasi yung plano naming dalhin sa Glan, Yun pong mga tubig. Na-deliver namin kagabi sa aming warehouse yung around 13,000 boxes ng bottled water. Ang isang box po ay nasa 30 to 36 bottles po ito ng mineral water. Okay, so at least rumorol yun na, ika nga, may mga aasahan ng paparating na tulong, agarang tulong. Pero nabanggit nyo, Chief Amard, meron din po, o bukas po ang Disaster Operations Center ng OVP sa mga donasyon. Meron po dati galing dito sa Luzon, and I'm sure meron din po manggagaling sa ibang parte po ng Visayas and other parts of Mindanao. So, paano po ba ang pagkalap po natin nito? Ano ba yung schedule na inyo pong susundin para maiparating naman po sa mga biktima po ng lindol, And at the same time po, ano po yung mga maaaring i-donate? Diretsuhin na po natin kasi baka yung mga gusto pong tumulong ay hindi rin po nila alam kung ano ba yung prioridad na mga kakailanganin po. Ang mga po actually ay sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas nanggaling. In fact, meron pa po mga nanggaling sa ibang bansa. Meron po sa US, sa Europe. So iba't ibang yung mga Pilipino po na nakamonitor sa ating mga sa pagkakalap dito po sa ating bayan. So yan po ay nag-coordinate sa amin. Kaya gina-guide po namin sila. Hanggat maaari, yun pong tulong na ipapadala nila ay idinediretso na po sa General Santos City o kaya sa Davao City po na kung saan nandun yung ating SMSO. At binibigay po namin sa kanila kung ano yung mga pangunahing pangangailangan. Bagamat nakabiyahe na po yung ating truck, ay hindi pa po nagtatapos doon ang pagbibigay or pagtanggap namin ng mga donasyon mula sa mga kababayan natin na gustong tumulong. At tuloy-tuloy po ito. Makipag-coordinate lamang po sa Disaster Operations Center. Nasa website naman po ang contact number at na-post din po namin kung saan po makikipag-ugnayan. Ang pangunahin pong kailangan ng ating mga kababayan, kagaya ng nabanggit ko, ay tubig at yun pong mga pagkain, bigas. Sa assessment ko po, dahil nanggaling din po ako doon sa General Santos City, noon pong araw na nagbigay ng instruction ng ating Vice President, ay kailangan din po ng mga gamot at yung hygiene. Anong mga gamot po yan, Sir Amard? Anong mga gamot po? Yun po pa sa mga sira ng tiyan, pwedeng natin, ubuhin o sipunin. Ito po basic yung na mga dapat natin. yung mga over the counter naman yan, ano po?
Mga pain reliever and paracetamol mga pang marahil. oo. Pero paano po, Chief Emard, kailangan din po ba ng mga pang-maintenance medicines? Kasi syempre wala pong mabibilang mga parmasya yung mga kababayan natin doon. Pwede rin ba mag-donate? Yung mga senior citizens po. Sa amin pong panig, hindi po kasi kami authorized, pero yung DOH po, yung mga, kasi prescription medicines, kailangan po na ibigay. Ang pwede lang po natin sigurong ibigay, yun po mga over-the-counter, kagaya na sa mga nasisiraan nandyan. Kasi sa mga na may kakulangan ng tubig, kung minsan napipilit kababayan na uminom na lang ng kahit ano. Kaya kasunod po ng tiyan. So Chief, tuloy-tuloy pa po ito hanggang walang hintuan muna ito hanggang sa sila tuluyang makabangon, ano po? Sa katunayan, isa nga po yan dun sa naging instruction ng ating Vice President nung bago siya lumipat dun sa may ospital. Sabi niya sa mga nandoon sa General Santos, iiwanan ko muna sa inyo itong si Aymard. Dito muna siya. Ibig sabihin, hindi po muna ako uuwi ng sa bahay sa mga susunod na araw. Kaya sa katunayan po, kagagaling ko lang sa super sa mall. Nakuha ko ng mga kailangan ko na isusuot. Kasi hindi ka muna makakauwi. Biglaan kasi ang biyahe. Hindi man lang po kayo nakapag-empake. Oo. Pagka ganito kasi yung mga biglaan na sakuna, talagang kailangan based on the go. Kahit po yung mga kasamahan po natin sa Disaster Operation Center, lagi po yan may baon na damit na good for 3 days. Dahil anywhere, pwedeng mangyari. Kami dapat. Yun nga lang, mukhang mabibitin ng 3 days na damit Mukhang mag-extend po kayo dyan, Chief Aymard, sir. Pero Chief, para lang may background din sa mga nakikinig at nanonood. Ang Glan, lalo na po yung lugar na yan, ano ba yan? Ano bang klase pong lugar yan? Talaga bang coastal ba may po kahirapan din po ba? Talagang ang ating mga kababayan dyan umaasa din lamang sa mga pagsasaka, pangingisda. Medyo hirap din ang buhay dyan. Ano ho? Tsaka Tama ano ba? yung terrain doon? Mabundok po ba yan? Malapit po ba sa dagat? Mabundok po itong Glan. Maraming landslides na naganap dahil dun sa lindol. May mga naputol din na daan. In fact, magmula Davao City po kasi hanggang General Santos, marami na kaming nadaanan na mga nag-landslide. Kaya in-expect namin dun sa mga lugar na mabundok din ay mas maraming landslides incidents. Doon po sa mga kalsada, may mga naputol, nasira po yung kalye, bagamat sementado yung iba, talagang nabiyak po ito. Tapos naman, ang kanilang kabuhayan ay pagsasaka at pangingisda. Kaya po medyo hirap po tayo, mahirap sila na masustain yung pang-araw-araw dahil medyo may kalayuan din po ito sa mga kabayanan. Yun pong aking tinutukoy kasi na ating pupuntahan. Malayo po sa kabayanan. Ito po yung mga far-flung areas po ng Glan. Isa pa po naming tinatarget po ay yung Balot Island. Balot? Ito po kasi ito na kailangan din natin silang mahatiran. Dahil ang lugar na yan mararating lang sa pamamagitan ng bangka. So, isa po yan sa uunahin natin. Kasi pagdating po ng ating mga supplies, magkakaroon po ng mga simultaneous activity ang aming grupo kasama po yung OVP Satellite Office po na nakabase sa Davao ay magsasabay-sabay po kami ng action para nang sa ganon mas marami kaming mararating sabay-sabay sa isang araw. Mas marami kaming mabibigyan agad-agad ng. So sisikapin ho ng Office of the Vice President sa pamumuno po ng inyong departamento na marating sila lahat kung hanggat kaya.
Kaya po ng aming mission, kasi yan nga po ang utos sa atin ng ating Vice President, puntahan yung mga dapat puntahan, bigyan ng tulong yung mga nangangailangan. Wala siya man siyang binanggit na malapit o malayo. So ibig sabihin po niyan, ang tasking namin ay puntahan yung dapat puntahan. Gaano man kalayo po ito, basta nangangailangan po. Ayun. So, dahil kayo ang iniwan at inihabilin sa inyo, inihabilin na rin kayo sa mga taga-riyan. Chief, ano po ang inyong mensahe doon sa mga nakikinig ngayon na maaari pong iniintay ang inyong presensya, sabik na kayo'y mga makita at hindi maikakailan na talaga namang umaasa rin po ng tulong lalo na mula po sa Office of the Vice President? Unang-una nagbigay ng tulong dahil hindi namin magagawa yung action namin kung wala po yung mga taong tumutulong sa atin. Ang pa lamang po, ang ating team ay nandoon na sa General Santos upang magbigay ng ayuda doon sa mga responders para mabigyan sila ng lakas na at least meron silang kumbaga pangkabig lakas nang sa ganun magawa nila yung mga dapat nilang gawin dahil marami pa po nung unang araw na nasagip sila. Yun po ang ating tinutukan. Doon naman po sa mga gustong tumulong ay bukas po ang ating tanggapan. Pwede po dun sa Quezon City, sa ating Disaster Operations Center. Pero mas maaluban po kung ating idediretso. Diretso ang tulong pwede po sa Davao City Satellite Office, yung ating pong Southern Mindanao Satellite Office. At pwede rin po itong dalhin sa General Santos City. Ipopost po namin, Sir Henry, Ma'am Karen, kung saan yung warehouse gagamitin sa General Santos. Nang sa ganon, doon na po natin idediretso. Marami na pong nakipag-coordinate sa akin at sa aking mga kasamahan. Doon na po nila idediretso. Meron na po kami mga ine-expect na bigas magmula bukas at saka yung mga tubig, pagkain, at doon na po rin idediretso sa aming warehouse. Pangalawa po sa ating pasasalamatan ay yung pong ating mga kasangga palagi, yun pong ating mga partners dahil the very minute po na nangyari yung ating kasakuna ng malakas na lindol, andyan na po agad sila, tumatawag na po at sinasabi kung ano yung kanilang ipapadala at ano pa yung dapat nilang ipadala. Kaya po, pinasasalamatan po natin sila. At syempre po ay pinasasalamatan po natin ang dakilang Panginoon dahil sa kabila po na nangyaring sakuna, marami pa rin po tayong nakikita na kahit pa paano naging ligtas sa laki nung epekto nung lindol. Kung makikita po ninyo yung buong paligid, medyo masisiraan po tayo ng loob dahil sobrang lakas po talaga nung tumamang lindol. Kaya po yung pong pinasasalamatan natin ang ating Panginoon dahil ligtas pa rin po tayo at nandito po tayo para tumulong. Kaya lalo na po din sa inyo, mga kapartner po namin sa media, Sir Henry, Ma'am Karen, ang DZRH, at nandiyan dyan kayo para maparating sa ating mga kababayan na meron din pong ganitong tanggapan na pwedeng pagdaanan ng tulong at ihatid namin sa ating mga kababayan na nangangailangan po doon po sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Sa amin po ang karangalan na kayo po'y aming maging panauhin at makakapaglingkod tayo sa ating mga kababayan. Chief, salamat po sa inyo, sa inyong palaging tulong at salamat sa inyong palaging pagpapaunlak na kay aming mga kapanayam. Mabuhay kayo. Kayo'y kumain din ng maraming balot, maraming magpalakas din kayo ng katawan sapagkat kailangan ninyong malakas din matinding mission ang inyo pong susuungin na naman sa mga susunod na araw. Chief, salamat po, ingatan kayo ng Panginoon. Thank you so much. Maraming salamat po, Chief Amard. Chief Amard Eher, ang Chief ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President.